Hello mga ka-recap, welcome sa Flame God Recap. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-click and subscribe button and notification bell para ma-notify namin kayo sa mga bago naming mga uploads. Salamat. At kung nagawa nyo na, tara, let's start. Siya nga pala mga lods, bago tayo magsimula. Shoutout muna sa mga sumusuporta sa atin, ito po silang lahat, hindi ko na iisa-isahin, baka mas mahaba pa ang shoutout kaysa sa kwento natin, baka maging shoutout page na ito hindi recap, hihihi charot lang, sa lahat po ng patuloy na nanonood at nag-aabang sa mga ilalabas naming video, maraming salamat po. Tara at bumalik na tayo sa ating kwento. At mag-uumpisa tayo sa huling panel ng part 2, na kung saan ay nagulat si Frey sa tanong ni Professor Kevin sa kanya, ano ang sinabi mo kanina lang, tanong ni Frey kay Professor Kevin, sinasabi mo bang kasadyan, paglilinaw ni Frey. At ang sumunod na panel ay bumalik tayo sa 4,000 taon na nakaraan at makikita natin ang bulubundukin at isang maskuladong lalaki na nakatalikod at nag-e-ensayo at pumwesto siya at naglabas ng mana at parang naghahanda sa isang malakas na atake. At nilabas niya sa isang suntok ang napakalakas na bughaw na puwersa at tumama sa kagubatan at sa bawat halaman at lupa na madaanan nito ay nawawasak. At makikita natin na ang kanyang atake ay papunta sa isang bundok at yun na nga at tumama ito sa bundok na iyon at ang bundok ay nagkaroon ng napakalaking awang sa gitna na parang naghiwalay na bundok. At may biglang nagsalita mula sa kanyang likod at nagsabi ng gawin ito ng katamtaman, mabubura mo ang lahat ng bundok sa bilis na ito, sabi ng lalaking kararating lang, aalagaan mo ba ang mga ligaw na hayop pagkatapos nilang mawala ng tirahan, tanong naman niya sa maskuladong lalaki, at nabigla naman ang maskuladong lalaki nang may narinig siyang boses. Ang dumating pala ay ang kaibigan ng maskuladong lalaki, ang tagal na nating hindi nagkita, sabi naman ng lalaking dilaw ang buhok sa kaibigan nito, at makikita natin na pinagmamasdan ng lalaking dilaw ang buhok ang kaibigan nito habang nag-e-ensayo, habang kitang-kita sa mukha niya ang pagkabagot. Jeez, pre, magsasanay ka lang ba talaga kapag ang isang kaibigan ay dumalaw sa unang pagkakataon sa ilang taon? Tanong ng lalaking kara-rating lang sa maskuladong lalaki, nag-prepare ako ng tsaa na maiinom, sagot ng maskuladong lalaki sa kaibigan nito. Buntong hininga ng lalaking dilaw ang buhok, itong musclehead, paano ka magpapakasal kung ang nagagawa mo lang magsanay, sabi nito sa kaibigan na parang naiirita. Ikaw din naman, hindi mo rin naiintindihan ang puso ng mga babae, sabi naman ng maskuladong lalaki sa kaibigan nito, ano ang mali sa akin, wala akong problema, jerk, sabi ng dilaw na buhok sa kaibigan niyang maskulado. Pagmamahal at affection ay mga masasamang pag-iisip at problema sa katahimikan, yung mga hindi kayang pamuhin ang kanyang mga pagnanasa, hindi makakayanan makatayo, patuloy na pagsasalita ng maskuladong lalaki, at patungo siya sa kanyang kaibigan, harap-harapan niya itong sinabi sa kaibigan niya. Nakuha ko na, sabi ng lalaking dilaw ang buhok, asshole, ilang beses ko nang narinig yan, patuloy na pagsasabi ng dilaw na buhok na lalaki at pinapaalis ang kaibigan niya sa kanyang harapan. Dapat ang tingin ng isang martial artist sa mga babae ay bilang mga bato lamang, payo ng maskuladong lalaki sa kaibigan nito, iba ba ang mga magician, tanong ulit nito. Ang dalawa pala na magkaibigan na nag-uusap kanina pa ay sina Lucas Stroman na ang dakilang salamangkero at si Cass Sodjan na ang Magic Warrior King. Basta, maganda siya, wala na akong pakialam sa bato, sabi ng Lucas Stroman kay Cass Sodjan, uminom ka ng tsaa, alok ni Lucas. Ano, Magic Warrior King Cass Sodjan, wow, at nagtagumpay ka sa buhay Cass Sodjan, sumikat ka pagkatapos ng 4,000 taon, ikaw na isang musclehead na walang ginawa kundi ang magsanay, pangungot siya ni Lucas sa kanyang kaibigan na si Cass Sodjan, habang hindi niya mapigilan ang tumawa dahil sa titulo na binigay sa kanyang kaibigan sa kasalukuyang panahon. Habang sina Professor Kevin at mga kaklase ni Frey ay nabigla sa kanyang pinaggagawa, anong problema Frey, hindi mo kayang sagutin, tanong ni Professor Kevin sa tumetawa pa din na si Frey. Nako, siguradong yari siya, bulungan ng buong klase, paano natin malalaman ang isang bagay na hindi man lang malinaw na nakasulat sa mga talaan, patuloy na pagsasalita ng mga estudyante, ang pervert na iyon ay nasa sabik at sinusubukan ipakita ang kanyang kaalaman, pagsasabi ni Isabela sa kanyang sarili.
Biglang tumayo si Isabela sa kanyang pagkakaupo, pasensya na sa pakikialam, Professor Kevin, ngunit naniniwala ang trainee na ito na ang tanong mo ay hindi nauugnay sa paksa na kasaysayan ng Magecraft na nakita na namin dito sa klase, sambit ni Isabela kay Professor Kevin. Isabel, gulat ng ibang mga estudyante, bakit siya kumikilos ng ganito, pagtataka nilang lahat, anong meron sa kanya, gulat na reaksyon ni Frey kay Isabel, sa kabila ng kanyang magandang hitsura, siya ay nagsasalita na parang sundalo, patuloy na sabi ni Frey. Napatingin naman si Professor Kevin kay Isabel at parang naiinis, trainee Isabel, sabi ni Professor Panot, si Cass Sojourn ay isang martial artist, gumagamit lang siya ng mana para pagandahin ang kanyang pisikal na katawan, pagsagot ni Isabel kay Professor Kevin. Kaya hindi natin siya matatawag na salamangkero, tanong ni Professor Kevin, so si Cass Sojourn ay hindi salamangkero, gaya ng sabi mo, patanong na sabi ni Professor Kevin habang naglalakad papalapit kay Isabel. Trainee Isabel, sinisiraan mo ba ang lahat ng mga practitioner na nagsasanay ng mga diskarte ng Magic Warrior? Nakakalokong tanong ni Professor Kevin kay Isabel, naniniwala lang ako na ito ay isang maling interpretasyon, sagot naman ni Isabel. Nagulat naman ang ibang mga estudyante sa pahayag ni Isabel, pang-iinsulto, sabi ni Frey, at naalala ni Frey ang sinabi ni Cass Sojourn, martial artist ako hindi magician, Lucas iniinsulto mo ako, sigaw ni Cass Sojourn kay Lucas, kapag tinatawag ko siyang Magic Warrior lalabanan niya ako hanggang kamatayan, nakakatawa naman, masayang pag-alala ni Frey sa mga sinabi ni Cass Sojourn. Makikita natin sa panel na ito na si Professor Kevin at nakangiti na nakakaloko, mukhang magiging kawili-wiling dibate ito, sabi ni Professor Kevin kay Isabel, sabay hawak nito sa braso ni Isabel na parang natutuwa habang sinasabi ang mga katagang, ano sa palagay mo, gusto mo bang magkaroon ng dibate sa laboratorio ko ng tayong dalawa lang, sabay hawi ni Isabel sa kamay ng kanyang professor at sinabi ng pasigaw ang, pakiusap itigil muna ito. Tinig na naman ni Professor Kevin ang kanyang kamay na parang disappointed sa paghawi ni Isabel, hindi ko akalain na magiging ganito kakawalang galang, sabi ni Professor kay Isabel. At dahil sa sinabi ni Professor Kevin at parang kinakabahan si Isabel, bakit hindi na lang ikaw ang sumagot sa halip, tanong ni Professor kay Isabel, ano ang tatlong gamit na ginamit ng Magic Warrior King Cass Sojourn, patuloy na tanong nito. At biglang may sumabat sa usapan nila Professor Kevin at ni Isabel, at sinagot ang tanong ni Professor Kevin, ang Tiger King's Glove, ang Giant's Belt, at ang Gale Necklace, ang sabi nito. Napatigil naman si Professor Kevin sa pagtatanong kay Isabel at hinanap kung sino ang sumagot ng tanong at ito pala ay si Frey, si Cass Sojourn ay isang minimalist, kaya ang mga yun lamang, sabi ni Frey kay Professor Kevin habang nakangiti. Sinabi ko nga sa kanya na bigyang pansin ang mga ISO na fashion, ngunit hindi niya ako pinakinggan, lalo na yung necklace na sobrang makaluma, patuloy na sabi ni Frey habang nakanguso, akala mo naman bibe, sabay harap sa posisyon ni Professor Kevin at nagtanong, ano mali ba ako, tanong nito. Oo, tama ka, sarkastikong tugon ni Professor kay Frey, alright, walang paraan na magkakamali ako, sigaw ni Frey sa galak, si Frey yung lalaking yun, medyo kakaiba siya ngayon, sabi ng isang estudyante, napaka-weird niya, sagot naman ng isa, habang si Professor Kevin at ibinalik kay Isabel ang kanyang tingin, gayunpaman trainee Isabel, naniniwala ako na kulang ka sa respeto at asal, sabi ni Professor kay Isabel at bigla nitong sinunggaban ng hawak ang kamay ni Isabel. Sumunod ka sa akin sa laboratorio ko madali, habang hawak ang kamay ni Isabel at kitang-kita sa mukha ni Professor ang pananabik, at ang mga mata ni Isabel ay parang nakaramdam ng takot, kaya napasolyap si Frey sa manyak na si Professor Kevin. Professor Kevin, alam mo ba ito? Tanong ni Frey, ito ang laging sinasabi ng Magic Warrior King Cass Sojourn. Pagmamahal at affection ay mga masasamang pag-iisip at problema sa katahimikan, yung mga hindi kayang pamuhin ang kanyang mga pagnanasa, hindi makakayanan makatayo. Dapat tignan ng mga martial artist ang mga babae bilang mga bato lamang, sabi ni Frey gaya ng palaging pinapaalala sa kanya ni Cass Sojourn nung sila pa ay nagkikita, ang mga nahuhulog sa kanilang mga pagnanasa at nakakalimutan ang kanilang tungkulin ay hindi makatatayo ng tuwid sa kanilang mga paa, pagpapatuloy ni Frey sa mga salita ni Cass Sojourn.
At magpapakababa sa mga nilalang na mas masahol pa sa mga hamak na hayop. Patuloy na pagsasalita ni Frey. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Tanong ni Professor Kevin. Wala lang, inulit ko lang ang mga palaging sinasabi ni Cass Sojourn. Tugon ni Frey kay Professor Kevin. Iniisip ko na baka mali si Cass Sojourn. Pagtutuloy na pagsasabi ni Frey, dahil sa nakikita ko kung paano ka nakatayo dyan ng perpekto sa iyong mga paa. Pang-aasar ni Frey kay Professor Kevin. At makikita natin si Professor Kevin na halatang sobrang naaapektuhan siya sa mga sinabi ni Frey. Frey Blake, sabi ng mga kaklase niya na parang nagulat at may halong pagkamangha. Napayuko naman at galit na galit ang mukha ni Professor Kevin dahil sa mga sinabi ni Frey. Namangha naman si Isabel kay Frey na namumula ang kanyang pisngi. Nasiraan ka ba ng isip pagkatapos mong masagutan ng tama ang isang tanong? Tanong ni Professor Kevin na halatang naiinis na kay Frey. Tignan natin kung hanggang kailan ka makakasabay sa ugali na yan. Pagyayabang ni Professor kay Frey, gaya ng sinabi ko kanina, kahit isang mali man lang na sagot sa tanong, aakuhin mo ang responsibilidad bilang trainee ng akademya. Next question, sabi ni Professor na nakakunot ang noo. Ang susunod na panel, makikita natin si Professor Kevin na nakatulala at pinagpapawisan ng malamig. Gayon din ang mga kaklase ni Frey, lahat din sila ay natulala at nagulat, parang hindi sila makapaniwala sa mga nangyari, maging sina David at Isabel, ay hindi makapaniwala, habang si Frey naman ay chill lang at nakangiti pa. At si Professor Kevin naman ay halos matamba na sa pagkagulat dahil lahat ay nasagot ng tama ni Frey. Paanong nangyari ito? Kahit tungkol sa kasaysayan ng Light Age na hindi masyadong alam ng karamihan kahit ng mga professor sa akademya, siya ba talaga si Frey Blake, ang pinakamasamang trainee ng akademya? Tanong ni Professor Kevin na sobrang nagtataka. Oh, oras na para sa panang halian, sabi ni Frey na galak, hahaha, ito na naman po tayo kay Frey the Eating Zombie, kakain na naman siya na parang may malaking alagang bulati siya sa tiyan. Professor, tawag ni Frey kay Professor Kevin at parang biglang naalimpungatan ang professor. May gusto ka pa bang itanong? Tanong ni Frey kay Professor Kevin. Kahit nakakatuwa ang quiz, nakakaramdam ako ng gutom, sabi ni Frey na excited na kumain sa canteen. Paano nalaman ng isang batang ito ang tungkol sa mga kaganapan mula sa 4,000 taon na ang nakalilipas? Pagtatanong ni Professor Kevin sa kanyang sarili habang nanginginig at pinagpapawisan. At si Frey naman ay naghihintay ng tugon sa professor kung meron pa ba itong itatanong sa kanya. Naiinis ang professor at nanginginig na sa galit at bigla siyang may natanto. Class has ended, sambit ni Professor Kevin na parang mawawala na sa kanyang katinoan. Hahaha, buti nga sa'yo yan manyak na panot, masyado ka kasing mayabang. At makikita natin si Isabel na natulala dahil sa naging reaksyon ni Frey na nagtatakbo sa tuwa papunta ng canteen, at si Isabel ay sumusunod kay Frey at nagtanong, papunta ka ba para manang halian? Tanong ni Isabel kay Frey, at napalingon naman si Frey kay Isabel, at nagkatitigan silang dalawa, sabay lakad ulit ni Frey papunta sa canteen, at nagulat naman si Isabel at hindi daw siya pinansin nito. At makikita natin ulit si Isabel na sinusundan pa rin si Frey, kahit saan ito magpunta, para silang si Dora at Boots. Joke lang, at napahawak na lang sa kanyang mukha si Frey habang naglalakad. Jeez, ano? Bakit mo ba ako sinusundan? Tanong ni Frey kay Isabel na parang naiirite na. Hehe, pagpasensyahan muna yan Isabel, buwan ata ng dalaw ngayon ni Frey. Hahaha, joke lang, ako rin ay papunta para sa panang halian, sagot naman ni Isabel kay Frey. At bakit ganyan ka magsalita? Ang weird, tanong ni Frey kay Isabel. Ito ay isang pamana ng pamilya kaya pakiusap mangyaring maging maunawain, sagot naman ni Isabel kay Frey. At ang susunod na panel naman ay napunta na sa canteen, at makikita natin ang napagkaraming pagkain. Talaga bang kakainin mo ang lahat ng pagkain ng ikaw lang? Gulat na pagtatanong ni Isabel. Subukan mong magutom sa loob ng 4,000 taon at ang bawat pagkain ay magiging isang pagpapala pagkatapos, sagot naman ni Frey sa gulat na tanong ni Isabel. Salamat para sa pagkain, sunod na sabi ni Frey, na uumpisahan na ang paglamon. 4,000 taon, gulat na tanong ulit ni Isabel kay Frey na sinisimulan ng lantakan ang mga pagkain.
Pwede ko bang itanong kung ano ang sinasabi mo kanina? Tanong ni Isabel, hindi na kailangan malaman, sagot ni Frey, bakit mo ako sinusundan kung saan-saan mula kanina pa? Tanong naman ni Frey, mangyaring huwag munang intindihin, wala lang maraming bakanteng upuan, sagot naman ni Isabel. Paanong napakarami mong alam tungkol sa Light Ages? Tanong ni Isabel kay Frey. Light Ages, pagtatakang tanong din ni Frey kay Isabel, 4,000 taon na ang nakakalipas ang panahon kung kailan aktibo ang 4 na dakilang maestro. Pinangalanan itong ganito, dahil ito ang panahon sa kasaysayan kung saan ang magic craft ang pinaka-advanced at pinaka-nagniningning noon na liwanag, sagot naman ni Isabel. Gulat naman ang reaksyon ni Frey nang marinig ang mga sinabi ni Isabel at parang maduduwal, magandang kalungkutan, isipin na ang magic craft ay hindi umunlad sa loob ng 4,000 taon, ngunit sa halip ito ay umuurong, panghihinayang nasabi ni Frey sa kanyang sarili, maaaring ito ay, ang mga demigod na namagitan, pag-iisip ni Frey na may halong puot. At makikita natin si Isabel na parang nagtataka, at baka hindi daw kilala ni Frey ang 4 na dakilang maestro, kaya ipinakilala niya ang mga ito, ang 4 na dakilang maestro na nagpapaliwanag sa kasaysayan ng magic craft ay, ang Magic Warrior King na si Kasajan, ang dakilang pantas na si Schweitzer Wilseman, ang Black Witch na si Iris Founder, at ang huli ang lalaki na tinatawag na ang pinakamalakas na salamangkero at ang lalaking nais kong maging karibal ay si Lucas Stroman, at nagulat naman si Frey nang marinig ang kanyang dating pangalan na Lucas Stroman. Siya ay tunay na isang dakila at hindi kapani-paniwalang maestro, kung nabubuhay pa siya, sigurado akong hihingiin ko ang kanyang kamay para sa kasal, sambit ni Isabel, naibuka naman ni Frey ang kanyang kinakain nang marinig niya ang sinambit ni Isabel at naghagakgak ng tawa ang mukong, tumatawa ka ba? Tanong ni Isabel kay Frey, ha, isang maliit na bata na hindi pa ganap na lumaki ang nagsasalita tungkol sa kasal, sabi ni Frey kay Isabel habang hindi nito mapigilan ang kanyang pagtawa. Ano ang sinasabi mo? Tanong ng inis na si Isabel, tatanggapin ko ang iyong nararamdaman, pero bata hindi ako interesado sa mga bata, sambit naman ni Frey kay Isabel, ito ay kawalan ng galang, kailan ko ba hiningi ang kamay mo sa kasal? Pagtatanong ni Isabel na namumula na ang mga pisngi. At ang susunod na panel ay makikita pa rin sila Frey at Isabel na nag-uusap at pinagmamasdan sila ng kanilang mga kamag-aral, anong klaseng pares iyan? Sabi ng berdeng buhok na lalaki, si Isabel ba ay kumakain ng tanghalian kasama si Frey? Tanong naman ng isa, si Isabel ang humahabol sa kanya kanina, tugon naman ng isa, talaga ba? Gulat na reaksyon ng iba nilang kamag-aral, ang nagmamalaki na si Isabel na laging nasa top 2 ng ating akademya ay ang humahabol, tanong ng isang mag-aaral. Kahit na ang kasumpa-sumpa na si David ay tinatanggihan ni Isabel araw-araw, patuloy na pagsasalita ng estudyante, tumahimik ka baka marinig ka ni David, sabi ng kasama nito, at nandoon nga si David, at napasigaw ang dalawang estudyante, ng David, kami, hindi namin sinasadya iyon, sabi ulit ng dalawa kay David. At makikita natin si David na tumitingin na may halong galit sa magkausap na sila Frey at Isabel, nakakainis talaga ang asshole na iyan ngayong araw, sabi ni David na galit na galit. At mabalik tayo kila Frey at Isabel na may pinag-uusapan, ang sinasabi ko ay tungkol sa mga huling tanong ni Professor Kevin, sabi ni Isabel, habang si Frey naman ay tuloy lang sa pagkain nito, ang 3 paraan ng pagsasanay ni Schweitzer, patuloy na pagsasalita ni Isabel kaya Frey, sagot naman ni Frey, sa tanong na yan, na sinagot mo ng, assimilation amplification, at ang battling, pagsasabi ni Isabel. Gayunpaman, ang alam ko lang sa pamamaraan ng pagsasanay ni Schweitzer ay, assimilation at amplification lamang, sabi ni Isabel kay Frey, napatayo naman bigla si Isabel sa kanyang kinauupuan at sinabi, pwede ba nabigyan mo ako ng karangalan na matutunan ang paraan ng pakikipaglaban na gaya ng iyong nabanggit? Anong stage ka na ngayon? Tanong ni Frey kay Isabel, ako ay competent na 3 bituin, sagot naman ni Isabel kay Frey. Wow! Hindi ka ba talented? Sa pagiging 3 bituin sa iyong edad, sabi ni Frey na namangha pero ang ekspresyon ng kanyang mukhang ay parang nakakaloko, napansin ko ito kanina, ngunit nagsasalita ka tulad ng isang taong nabuhay ng napakahabang panahon, sambit ni Isabel na nagtataka sa paraan ng pagsasalita ni Frey. Matagal na akong nabubuhay, sabi ni Frey habang tinatapos ang kanyang pagkain. Hindi ba kita kasing edad? Tanong naman ni Isabel kay Frey. Well, oo at hindi, sagot naman ni Frey.
Anong ibig mong sabihin? Tanong ulit ni Isabel. Wow! Busog na ako? Sabi ni Frey na hindi sinagot ang tanong ni Isabel, naubos mo na ba lahat? Tanong ni Isabel. Maglaan ka ng oras para kumain, sabi ni Frey kay Isabel. Teka, sigaw ni Isabel kay Frey. Hindi mo pa sinasagot ang aking katanungan, pagpapaalala ni Isabel kay Frey, andotong ori ng paraan ng eksaktong pakikipaglaban. Pag-uulit ni Isabel ng tanong kay Frey. Ang mayroon ako ay hindi kaalaman kundi karanasan na hindi mo mababasa sa mga aklat, tugon ni Frey sa tanong ni Isabel, kaya baka bias ang maging sagot ko, pagtutuloy ni Frey sa kanya salita, nagulat si Isabel sa mga sinabi ni Frey, hindi kaalaman kundi karanasan, pag-uulit ni Isabel sa sinabi ni Frey, at bigla siyang napatunga nga at hindi makapagsalita, sabay sabi ni Isabel na, sino ka ba talaga? At ang susunod na panel natin ay sa isang stadium, ang klase ngayong araw ay isang practical session ng pagsasanay na may one-on-one magic battle, at para sa kapakanan ng patas na laban isang bituin lang ng magic spell ang pahihintulutang magamit, sabi ng guro sa kanyang mga estudyante, sa wakas, bulong ni David sa kanyang sarili, habang nakatingin ng masama sa pwesto nila Frey at Isabel na nangingit-ngit sa galit. Maliban sa mga ito ay magiging tunay na mga laban. Ikaw ang mananagot para sa iyong sariling mga pinsala, sa makatuwid ang trainee ay dapat umakyat sa entablado na umasa sa isang totoong laban ng buhay, pagsasalita ng magandang babae sa harap ng klase, ito pala ang professor ng pagsasanay ngayong araw, na si Professor Jane. Yung professor na iyon, sabi ni Frey, sino? Yung sinasabi mo ba ay si Professor Jane? Tugon ni Isabel kay Frey, siya ay napakaganda, sabi ni Frey. Excuse me, tigaw ni Isabel kay Frey. Nasa tamang pag-iisip ka ba, sabi ni Isabel, ang sinasabi mo ay isang professor na nasa edad 40, seryoso ka ba, sigaw na sabi ni Isabel kay Frey, sadyang maganda, sabi ni Frey na namumula na ang kanyang mga pisngi, dapat manood at matuto, yan ang hitsura ng isang perpektong kagandahan ng kababaihan, sabi ulit ni Frey. Pati ang panlasa mo sa mga babaeng ganito katanda. Sabi ni Isabel na nawiwerdohan kay Frey. Unang laban, trainee David at trainee Frey, sabi ni Professor Jane. At makikita natin na naglakad na papalapit sa isa't isa sina David at Frey. Ano ang pakiramdam mo, buddy? Tanong ni David kay Frey. Ang paghihintay ay nagpapahirap sa akin, hindi ako makatulog ng maayos dahil sa excitement, sabi ulit ni David, ngunit nilagpasan lamang siya ni Frey at hindi kinibo, at kita sa mukha ni David na nabigla ito dahil iniwasan siya ni Frey. At makikita natin na napasilip naman si David kung saan papunta si Frey, at si Frey pala ay papunta kay Professor Jane na bigla naman ang mga kaklase ni Frey, at mga nagsipula ang muka sa ginawa niya, at ito pala ang kinapula ng muka ng mga estudyante, si Frey pala ay hinawakan ang bewang ni Professor Jane, at iniliyad ito, na pagtanto ko na ngayon kung bakit ko binuksan ang aking mga mata pagkatapos ng aking walang hanggang pagkakatulog, sabi ni Frey sa naguguluhan na si Professor Jane, trainee Frey, patanong na sabi ni Professor Jane. Ang lahat ay para makilala at makita ka, huwag kang mag-alala, tuloy-tuloy na sabi ni Frey kay Professor Jane. Kakabila ng aking hitsura, ang aking kaluluwa ay nabubuhay ng mas matagal kaysa sa iyo, ano sa tingin mo? Sabi ni Frey kay Professor Jane. Ay makikita natin si Isabel na parang naalibadbaran sa ginagawa ni Frey, at sabi niya sa kanyang isip, ano ba ang pinagsasabi mo, sabi ni Isabel para kay Frey. Gagawin mo ba sa akin ang karangalan na isama ka sa hapunan ngayon gabi? Tanong ni Frey sa namumula na si Professor Jane. Bumalik ka sa posisyon mo, ito ang aking huling babala, sabi ni Professor Jane na parang nahihiya sa kanyang posisyon kani-kanina lang, kung ganito na lang, kung ako ang manalo sa laban, haayaan mo akong isama ka sa labas para sa hapunan, sabi ni Frey kay Professor Jane, samantalang ang mga kaklase naman ni Frey ay nasusuka at hindi mapalagay sa kanilang mga naririnig, baliw na ba siya, sabi ng isang estudyante. Habang si Frey naman ay nakangiti lang at relax nakakatawa yan, anong gagawin mo? Tanong ni Professor Jane na may halong pagkabigla, ikaw, na gumagawa lang ng isang bituin na mga spell sa buong makakaya mo, na mananalo ka laban sa tatlong bituib na si David, tanong ulit ni Professor Jane kay Frey, sige pag nanalo ka treat kita ng hapunan, pagsang-ayon ni Professor Jane sa sinabi ni Frey, pangako mo yan, sabi ni Frey.
At makikita natin na si Frey ay palayo na kay Professor Jane na parang nanghihina at namumula ang kanyang muka, habang si Frey naman ay nakatingin kay Professor Jane habang naglalakad palayo. Anong ginagawa ko? Hindi ko kaya pinahihiya mo ang sarili mo, kumalma ka, sabi ni Professor Jane sa sarili niya, hindi dapat tumibok ang puso mo dahil sa isang bata, ulit na sabi sa sarili ni Professor Jane, habang si Frey naman ay mukhang masaya habang naglalakad. At nang makalapit na si Frey sa kanya tamang posisyon, baliw ka ba Frey? Tanong ni David sa kanya, hindi ko alam na ganito pala ang mga tipo mo sa babae, sabi ni David kay Frey na halatang nang aasar, o baka naman hiniling mo sa kanya na kanselahin ang laban o ano pa, tanong ni David, kanselahin ang laban, bakit ko naman gagawin yun, sabi ni Frey kay David, sabay tingin ng masama ni David kay Frey. Parang masarap ang tulog mo kagabi, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon mo ngayon? Tanong ni David kay Frey, habang si Frey naman ay parang merong kinakalikot sa kanyang ilong. Makinig ka ng mabuti, sisimulan ko sa pagsira ng vocal cords mo, pagkatapos ay dahan-dahan kong babaliin ang iyong mga paa ng paisa-isa, hindi mo magagawang mag-tap out o umiyak, ito ay magiging napakasaya, sabi ni David na halatang dinadaan sa takutan ang laban, habang si Frey naman wala pa din pakialam sa sinasabi ni David at ginagawa pa din niya ang kanyang sariling business. Sinabi ko naman sa'yo di ba na ngayon ang huling araw na makakalakad ka ng maayos, patuloy na pagsasalita ni David, at napatingin naman si Frey kay David na nanlilisik ang mga mata. Sa palagay ko ay wala namang isang bituin na mga spell ang maaaring magdulot ng ganoong kalaking pinsala, tanong ni Frey sa kanina pa naghahambog na si David, dahil ako si David, sabi naman ng ongas na bully, no comment naman ang bida natin sa sinabi ni David, umpisahan na ang laban, sabi ni Professor Jane, nagsigawan naman sa tuwa ang ibang mga estudyante na nanunood sa gilid ng stadium. At biglang nagcast agad ng spell si David, Stone Rage, sabi nito, at may lumabas na isang bato sa ilalim ng lupa na patulis ang hugis at nasa bandang taas ni David nakapwesto. Stone Rage, gagamitin niya yan, sigaw na patanong ng ibang mga estudyante, at meron din naman na tahimik lang at hindi kumikibo, parang si Mark. Si Mark, tahimik lang. Oh no, Professor Jane, di ba sabi mo isang bituin na spell lang ang pwedeng magamit? Pagmamadaling tanong ni Isabel kay Professor Jane, hindi naman siya lumabag sa mga patakaran, sagot naman nito, paanong hindi lumabag sa patakaran ang spell na yan? Tanong ulit ni Isabel kay Professor Jane. Ang bagay na ito na tanging ang direktang kahalili ng aming pamilya ang maaaring gumamit, sabi ni David at biglang chant ng Vision Magic, ito ay isang malakas na spell, patuloy na pagmamalaki ng ongas na si David, at kung matutupad ang mga kondisyon, kahit isang-isang bituin na salamangkero ay magagamit ito, patuloy na pagsasalita nito. Ha, ang Vision Magic ay kapareho ng simbolo ng iyong angkan, at gagamitin mo iyon para mangbuli ng mga tao, sabi naman ni Frey, anong mali, natatakot ka ba, sambit ni David at naghahanda na sa kanyang atake. Na, hindi naman, sagot ni Frey sa sinabi ni David, at naglabas si Frey ng kanyang spell sa kanyang kamay ang Magic Missile, at nagulat naman ang ibang mga estudyante at pati na din si Isabel, yap, buti na lang maganda ang liwanag, sabi ni Frey. Makikita naman natin si David na natatawa dahil sa Magic Missile ang ginamit ni Frey sa laban nila. Hahaha, Magic Missile lang, sabi ni David. Haharapin niya ang Stone Rage gamit ang Magic Missile. Tanong ng mga kaklase ni Frey, well, ito lang ang spell ni Frey na magagamit, sagot naman ng isa, at itinutok na ni Frey ang kanya Magic Missile kay David, at sabay pitik nito palayo, sabay tumama ang Magic Missile kay David nang napakalakas halos mawala na siya ng malay. At makikita natin si David na nililipad ng Magic Missile palayo. At bumagsak ito at nagpagulong-gulog sa sahig, at bumubula na ang kanyang bibig. Kitang-kita naman natin ang mukha ng ibang mga estudyant na halatang nagtataka bakit ganun kalakas ang Magic Missile ni Frey. At si Professor Jane ay nagulat din sa mga nangyari. At pinagmamasdan naman ni Frey ang nakalong pasay na si David. Pinipilit ni David na makapagsalita, ngunit walang lumalabas na kahit anong salita sa kanya. At lumapit naman si Frey sa kawawang si David, what a racket, sabi ng mga kaklase ni Frey, at may makikita tayong dalawang lalaki na nakamasid sa laban nila David at Frey. Narinig ko na ito ay isang C-class magic lesson para sa practical na pagsasanay, pero hindi na natapos ang sinasabi ng lalaki na kahel ang buhok, at napatingin naman na nakakasindak ang lalaking dilaw ang buhok.
Gamitin ang vision magic dito nang hindi alam na nakakahiya iyon, sabi ni Frey habang naglalakad palapit kay David. Dinudungisan mo ang pangalan ng pamilya mo, brat, patuloy na sabi ni Frey habang si David naman ay takot na lumalayo sa papalapit na si Frey. Naiiyak na si David sa takot kay Frey. So, ano nga yung sinasabi mo kanina? Pagtatanong ni Frey na may nakakatakot na ngiti sa mga labi, pagsira sa vocal cords, tapos ano ulit yun? Sarkastikong tanong ni Frey na nagpapakita pera ng ngiting malademonyo. Oh, naalala ko na, sabi ni Frey, dahan-daang babaliin ang mga paa isa-isa, tama ba? Tanong ni Frey kay David. Nanlaki ang mga mata ni David at naluluha at parang gusto na niyang sumuko sa laban, ngunit hindi niya magawa dahil nasira ang kanyang vocal cords. Huminto ka, humihingi ako ng tawad sa'yo, mali ako, pakiusap, sabi ni David sa kanyang isipan. Shit, yung boses ko, naluluhang sabi ni David sa sarili niya. At umatake ulit si Frey kay David ng magic missile at tumama ito sa kanyang isang paa. Kaya nagsisigaw si David sa sakit. Tinaas ni David ang kanyang kamay kay Frey, habang humihikbi sa sakit dahil gusto na nitong itigil na ang laban. Anong problema? Tanong ni Frey. Ito ay iyong sariling plano, tama ba? Sambit ni Frey kay David. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Tanong ulit ni Frey kay David. Napahawak na lang si Isabel sa kanyang bibig dahil sa awa kay David. Sobra naman ito, sabi ni Isabel. Professor Jane, may nanalo na tayo. Hinihiling ko na itigil mo ang laban na ito upang huminto, sabi ni Isabel kay Professor Jane. Hindi pa rin siya nagdedeklara ng pagkatalo niya, sagot ni Professor Jane kay Isabel. Pero ang boses niya, sambit ni Isabel, Trainee Isabel, di ba sabi ko na, ang labanan sa laban na ito ay asahan na magiging totoong laban, sagot ni Professor Jane. Ang daan sa pagiging salamangkero ay hindi isang kalsada na maari mong lockeran na may hindi buong pusong gaya ng iyong inaasahan, tulad ng pag-aakalang ang kalaban ay hihinto sa laban kapag ang mga bagay ay naging mapanganib, paglilinaw ni Professor Jane kay Isabel, at napayuko na lang si Isabel dahil napagtanto niya na tama ang mga nabanggit ni Professor Jane sa kanya. At makikita natin ang mga mata ni Frey na nanlilisik na sa galit kahit na nagustuhan mo ang pang-aapi sa akin. Sa palagay ko ay hindi mo gusto na ikaw ang tumatanggap ng sakit sa dulo, tanong ni Frey sa nahihirapan ng si David. Ito ay dahil sa mga taong katulad mo na naglilibot na tinatawag ang kanilang sarili na mga salamangkero kaya ang mundo ay nasa ganitong estado. Tuloy na pagsasalita ni Frey na naiinis na, hindi ka dapat payagang gumamit ng mahika habang buhay, makakatulong yan sa lipunan, sabi ni Frey na hindi na mapigilan ang galit kay David. At makikita na naglalakad si Frey palapit sa natatakot ng si David. Pare, nagbibiro lang ako, naisip mo ba talagang babaliin ko ang mga paa mo? Sabi ni Frey na nakangiti sa harapan ni David na iniharang ang kanyang kamay pang depensa kung sakali. Alam mo naman na mabait ako, sabi ni Frey na palayo niya kay David. Titigil na ako dahil naaawa ako sayo, sambit ni Frey kay David, at nakahinga na ng malalim si David, dahil hindi na daw siya sasaktan ni Frey. Ngunit biglang huminto si Frey sa kanyang paglalakad at sumulyap kay David kaya biglang kinabahan ulit siya. Pababayaan na kita pero wala ka ng dalawang paa, sambit ni Frey kay David, at naglabas ulit si Frey ng kanyang magic missile kaya nanlaki ang mga mata ni David nang makita niya ang magic missile na nilabas ni Frey at naghanda na siya para ibato ang atake niya kay David. Kaya napasigaw na lang si David sa takot niya. At makikita nating nag-uusap ang dalawang lalaki na nagmamasid sa laban kanina nila David at Frey. Sino sa tingin mo yung first year? Mayroon siyang desenteng kakayahan, sabi ng lalaking kahel na buhok. At hindi naman sumagot ang kasama nitong lalaki bagkos ay umalis na lang. At sabay silang naglakad na paalis. Uy, narinig mo ba, si Frey ang basura ay nagkaroon ng napakalaking tagumpay laban kay David. Pagkukwentuhan ng mga estudyante, totoo ba? Tanong naman ng isa ding estudyante. Sabi sa akin ng isang kaibigan sa parehong klase. Pinabalik daw si David sa kanyang pamilya na nawasak ang mga binti at ang kanyang vocal cord. Hindi ba napahamak ang kanyang kinabukasan bilang salamangkero? Tuloy-tuloy na usapan ng mga estudyante. Well, inaani mo ang iyong itinanam. Sa totoo lang, hindi ba asshole si David? Tanong ng isa sa mga nag-uusap. Mas maganda ang ambience ng akademya ngayon, tuwang sabi naman ng isa sa kausap nito.
Ngunit paano nanalo ang basurang iyon? Dapat may nangyari, di ba? Sabi ng isa sa mga nachichismisan. Hey, pagmasdan mo siya, sabi ng lalaking kulay abo ang buhok, pumirma ba siya ng kontrata sa demonyo or ano? Tanong ng mga iilan sa mga nag-uusap. Ikaw ba si Frey Blake? Tanong ng isa sa mga lalaki kanina na nagmamasid sa laban nila David at ni Frey. Oo, sino ka? Tanong naman ni Frey sa lalaki. Ako ay isang 4th year trainee, ang pangalan ko ay Dauman Milost. Pagpapakilala naman ng lalaki kay Frey. So, Opperman ka? Tanong ni Frey kay Dauman. Frey Blake, sumali ka sa amin sa Truman Rings, alok ni Dauman kay Frey. Truman. Tanong na pagsabi ni Frey. Sa totoo lang. Bilang trainee ng akademya natin, narinig mo na siguro ito, tama ba? Pakul na posting ni Dauman. Ito ay ang pagpupulong ng mga trainee na kumakatawan sa akademya ng Westrod. Pagsasalaysay ni Dauman kay Frey. Ito ay ang Truman Rings, hindi ito pagtitipon ng pwedeng salihan ng kahit sino. Tanging ang mga trainee na personal naming pinili ang may access dito. Pakul na sabi ni Dauman at pinakita ang kanyang singsing. Ito ang rune rings na nagpapatunay sa iyo pagiging miyembro ng Truman Rings, di ba cool? Ngiti ni Dauman kay Frey habang pinakikita ang kanyang singsing. Ang palamuti dito ay ang gawa ng master craftsman na si Prodeus. Ito ay purong ginto. Nag-iiwan pa ito ng bakas kung kakagatin mo ito. Tuloy-tuloy na pagsasalita ni Dauman. Matatawag ba itong invasion of privacy kung gagamitin nila ang iyong pangalan ng walang pahintulot mo? Sabi ni Frey sa kanyang sarili. Hanggat mayroon kang singsing na ito, maaari kang pumili ng trabaho na gusto mo pagkatapos mong makapagtapos. Pagsasalita ni Dauman na hindi na pinapansin ni Frey at napasalpak na lang ng kamay sa kanyang mukha. Oh, tama, wala nga pala akong pamilya na nakarehistro sa panahong ito, sabi ulit ni Frey sa kanya sarili, at hindi lang iyon, sabi ulit ni Dauman na walang tigil sa pagsasalita, wag kang masyadong mabigla. Ang namumuno sa mga Truman Ring ay si, hindi na pagpatuloy ni Dauman ang sinasabi nito dahil paalis na pala si Frey. Okay na ako, sabi ni Frey kay Dauman. Teka, ano, baliw ka, ito ay ang Truman Ring, ang Truamen Ring, ulit-ulit na sambit ni Dauman kay Frey. Tapat na iyan Dauman, sabi ng lalaki na kara-rating lang. Mukhang hindi natin siya makukumbansi sa ganitong paraan, sambit ng dumating na lalaki. Lord Perwanjun. Greetings, sabi ni Dauman at binaba ang katawan at yumuko. Ang dumating pala kanina ay si Perwanjun, at siya yung isa sa mga kasama ni Dauman kanina na nagmasid sa laban ni Frey at David. Napatingin naman si Frey sa lalaking binati ni Dauman na si Perwanjun. Napatingin din si Perwan kay Frey at lumapit ito sa ating bida. Hindi pa tayo nagkikita dati, tama ba, Trainee Frey? Sabi ni Perwan kay Frey. Ako ang tagapamahala ng Truman Rings. Ang pangalan ko ay Perwanjun. Personal na pagpapakilala ni Perwanjun kay Frey. At dito na po muna matatapos ang ikatlong parte ng kwento. Salamat po sa inyong pagsuporta. Sana hanggang sa huli suportahan nyo po kami. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-recap.